Sa mga oras na ito ay isang malaking dome ang nabuo sa London, at mula rito ay lumalabas ang napakaraming mga halimaw. At makalipas pa ang ilang sandali, ang mga halimaw na ito ay sinimulang atakihin ang mga mamamayan na nasa lugar. Ang mga pangyayari pa lang ito ay parte ng isang video, kung saan ipinapakita ang interdimensional attack sa mundo. Binanggit din ng speaker na ito mismo ang sitwasyon ng London ngayon. Binanggit din niya na ang lahat ng ito ay nagsimula nang lumabas ang isang itim na spear sa kalangitan, at pagkatapos nilang gumawa ng pagmasakir sa mga tao sa lugar, ang mga halimaw na gawa sa magic ay bigla na lang nawala. Dagdag pa ang challenger na nagmula sa ibang dimensyon ay kasalukuyang nagtatago sa loob ng itim na spear, at hanggang ngayon ay hindi pa ito nagpaparamdam. Ngunit sa kabila nito ay napansin din nila na ang misteryosong itim na spear na ito ay mabilis na lumalaki, kaya dahil dito ay naisip nila na malaki ang posibilidad na malapit ng maganap ang kalawang pagmasakar nito. Kasunod nito ay hinimok niya ang mga hunters na nasa lugar, na tulungan silang pigilang mangyari ulit ang kakilakilabot na insidente. Matapos sabihin ito, ay isa sa mga hunter ang nagtanong kung bakit tila ata naging aktibo ang Hunter Association sa bagay na ito, samantalang noon ay pinigilan nila sila sa pagtulong sa Japan. Tila nahihirapan naman ang speaker na sagutin ang tanong na ito, dahil dito isa sa mga hunter ang sumagot, at sinabi na mas makikinabang sila sa pangyayaring ito, dahil kung gagawin nila ito ay tataas ang kanilang estado sa mundo ng mga hunters, at makakatanggap pa ng iba't ibang benepisyo ang kanilang Hunters Association. Matapos sabihin ito ay napatingin ang mga hunter sa nasa lugar sa nagsalita. Dito ay nakita nila na ito pala ay si Sungyon, na mas kilala bilang Ghost Blade ang bayani ng Shinjuku incident. Bagamat nalito ang ilan dahil sa bago niyang hairstyle, ay agad din naman nilang nakilala kung sino ito. Sa kabilang banda si Harin nang makita siya ay nagulat, dahil hindi niya inaasahan na nakabalik na siya mula sa tower. Pagkatapos ng meeting na ito, ay agad na kinausap ni Sungyon si Harin, at humingi ng paumanhin, dahil hindi niya naipaalam sa kanya noong umakyat na siya ng Tower of Trials. Sinabi naman ni Harin na okay lang iyon, at ang mahalaga ay alam niya kung saan siya nagkamali. Pagkatapos ay sinabi niya na simula ngayon ay dapat niyang tratuhin siya bilang kanyang partner. Samantala napansin niya na hindi niya suot ang kanyang battery, ngumiti naman at sinabing na nasa loob iyon ng kanyang katawan. Tila naguluhan naman si Harin sa pahayag na ito, at hindi maintindihan kung ano ang kanyang ibig sabihin. Ngunit bago pa niya maitanong ito, ay isang lalaki ang nagmamadaling tinawag ang lahat ng mga nananais na mag-volunteer sa pagtulong sa London. Sinabihan niya sila na kailangan na nilang sumakay sa transportation. Nakiusap din siya sa mga naroroon na sana ay marami sa kanila ang mag-volunteer. Sa kabilang banda si Sungyon, matapos marinig ang paalalang ito, ay sinabihan siya si Harin na kailangan na rin nilang magtungo sa lugar ng transportasyon. Sinabi naman ni Harin na hindi na nila kailangang gawin yon. Tila naguluhan naman si Sungyon kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit sa halip na magtanong ay sumunod na lamang siya sa kanya, patungo sa rooftop ng building na ito. Pagdating niya sa lugar ay nakita niya na marami ng mga tao dito, pagkatapos ay sinabi ni Harin na habang umaakyat siya ng tower, ay nagkaroon na rin siya ng sarili niyang mga upgrades, at isa na rito ay natuto siya ng support na space magic. Bagamat ito ay mahirap matutunan, ay napakalaking tulong pa rin ito para sa kanila. Dahil basta't alam niya ang coordinates ng kanilang pupuntahan, ay maaari siyang mag-teleport agad papunta roon. Habang sinasabi niya ito ay nagsimula ng umilaw ang magic circle sa kanilang mga paa. Kasunod nito ay lumabas ang isang mensahe na binabanggit na siya ay napili bilang target ng support na magic teleport, at ngayon siya ay matatransport na sa isang designated location sa tulong ng support magic na ito. Samantala sa London ay nagsimula ng lumabas ang mga bilog na enerhiya. At makalipas pa ang ilang sandali, ay lumabas na mula rito ang mga halimaw na gawa sa magic. Agad namang naghanda ang mga nakabantay sa lugar upang puksain ang mga halimaw na ito at protektahan ang magic tower. Habang patuloy na umaatake ang mga halimaw, ay inutusan ng namumuno sa kanila ang newbie na mag-focus lamang na protektahan ang portal, dahil hindi maganda ang mangyayari kung ang mga halimaw na ito ay makapasok sa loob ng portal. Agad namang kinumpirma ito ng baguhan. Ngunit matapos niyang gawin yon ay isang halimaw ang lumabas mula sa kanyang likuran, at nang mapansin niya ito ay aktong kakagatin na siya nito, at wala na siyang nagawa kundi ang sumigaw na lamang sa takot. Ngunit kasabay nito ay biglang lumiwanag ang portal, at sa sandaling iyon ay biglang nahati sa gitna ang halimaw na ito. Habang naguguluhan pa ang baguhan kung ano ang nangyayari, ay napansin niya sina Harin at Sungyon na nakatayo na sa portal.
Sa sandaling ito ay tinanong ni Harin ang baguhan kung anong klaseng mga halimaw ito, ngunit sa halip na sagutin siya, ay agad na humingi ng paumanhin ang baguhan, at sinabi na hindi sila masyadong nakapaghanda kaya nangyari iyon. Agad din naman siyang pinatitigil ni Harin, at sinabi na okay lang iyon dahil wala namang masamang nangyari. Pagkatapos ay tinanong niya kung kailan nagsimula ang pag-atake ng mga halimaw. Sa kabilang banda si Sungyun ay agad na inilabas ang kanyang mga espada, at sinabing handa na silang tumulong sa kanila. Sa sandaling ito ay nagsalita naman ang team leader ng kanilang grupo, at nagpasalamat siya sa kanilang pagdating upang tulungan sila. Binanggit din niya na hindi sila makakapagbigay ng maayos na pag-welcome sa kanila, dahil nasa state of emergency sila ngayon. Pagkatapos ay sinabi niya na ipaubaya na lang sa kanila ang mga halimaw na ito, at agad na magtungo kung saan naroroon ang iba pang mga hunters. Sa sandaling ito ay tinuro ng baguhan ang daan patungo sa kanilang destinasyon. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na sila sa isang malaking pinto, at pagpasok sa loob ay bumungad sa kanila ang isang magarbong kwarto kung saan naroroon ang mga hunters na tila nasa gitna ng isang pagpupulong. Matapos makita ito ay naisip ni Sungyun na maraming mga hunters ang pinadala para tulungan ang lugar na ito. Pagkatapos nito ay nakita niya ang matandang mage na nakaupo sa dulo ng lamesa, at naisip na kakaiba ang attitude ng mga mage sa lugar na ito, dahil napansin niya na ang ibang mga hunters ay buwis buhay na nakikipaglaban sa mga halimaw sa labas, ngunit ang kanilang mga nakatataas ay naririto lamang at nagmi-meeting. Samantala habang nasa gitna ng kanyang pag-iisip, ay napansin siya ng matandang mage na ito. Pagkatapos ay nakilala niya kung sino ito at agad nang umiti, at binati siya. Sinabi pa niya na isang karangalan na muli silang magkita. Sa kabilang banda si Sungyun ay nakilala din ang matandang mage, bilang ang matandang mage na kanyang iniligtas sa ika-13 trial. Makalipas ang ilang sandali ay sinimulan ng ikwento ng mage ang mga nangyari. Sinabi niya kay Sungyun na nagsimula ang lahat sa itim na spear na lumitaw. Binanggit din niya na mayroon itong barrier na hindi nasisira, kahit pa pinagtulungan ng ilang daang mage na wasakin ito. Bilang resulta ay nabigo silang mawasak ito noong ito ay maliit pa. Habang pinakikinggan niya ang mga pagsasalaysay na ito ay nakaupo na ngayon si Sungyun sa upuan ng namumuno sa kanila. Pagkatapos nito ay nagpatuloy pa ang mage, at sinabi na matapos ang pangyayaring iyon ay kahit anong gawin nila dito ay hindi man lang ito nagagasgasan. Samantala ang mga mage na kabilang sa Magic Tower ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita dahil kusang loob na ibinigay ng matandang mage ang upuan niya para kay Sungyun. Dahil dito ay napatanong sila kung sino ba talaga ang lalaking ito. Ang isa sa kanila ay nakilala siya, at sinabi na ito ang hunter na nagpunta sa Japan upang tumulong na iligtas ang mga ito sa isa pang challenger na nagmula sa ibang dimension. Sa kabilang banda ang matandang mage nang marinig ang bulong-bulungan ng kanyang mga subordinates, ay naisip na para sa kanya ang pag-give up niya sa head of the table, o kahit pa nga ang lumuhod sa harapan ni Sungyun ay baliwala sa kanya, dahil ang tanging mahalaga sa kanya ay mailigtas ang kanilang bansa mula sa pagkawasak. Naisip din niya na kaya nasasabi ng mga ito ang mga bagay na yon, ay dahil wala silang ideya kung gaano kalakas si Sungyun, ngunit siya ay personal na nasaksihan kung gaano kalakas ang lalaking ito. Sa sandaling ito ay tinanong niya si Sungyun kung ano sa palagay niya ang pinakamagandang hakbang na gawin nila. Agad namang sinabi ni Sungyun sa kanya na wawasakin niya ang itim na spear na ito. Dahil dito ay nagulat ang matanda, at ang ibang mga nakarinig nito sa kanyang sinabi. Pagkatapos ay tinanong ng mage kung makakaya ba talaga niyang wasakin ito. Sa kabilang banda ang ibang nakarinig nito ay sinabi na tila masyadong padalos-dalos si Sungyun sa kanyang mga salita. Sinabi pa ng isa na ang kanilang elder ay tila masyadong naniniwala sa kanya. Ngunit sa kabila ng mga pagdududang ito ay sinabi niya na gagawin niya lamang iyon sa isang kondisyon. Habang nagugulat pa ang matanda sa pahayag na ito, ay sinabi ni Sungyun sa kanila na kung eko-compensate ng bawat isa na nasa lugar na ito siya, ay walang dudang wawasakin niya iyon para sa kanila. Matapos marinig ang kondisyon na ito, ay agad na nagalit ang lahat ng mga nakarinig nito, at tinanong siya kung hindi ba niya nakikilala kung sino sila, para mag-demand ng ganun. Kahit ang matanda ay naiisip na tila sobra ang hinihingi ni Sungyun, kaya sinabi niya sa kanya na kailangan nila munang pag-usapan ng ibang mga representative ang kondisyon niyang ito. Sinabi naman ni Sungyun na walang problema sa kanya na maghintay, ngunit sinabi din niya na base sa kasalukuyang sitwasyon, ay nararamdaman niya na hindi na magtatagal at mawawasak na ang kanilang bansa. Matapos sabihin ito ay naisip niya na sa mga extreme na sitwasyon, ay gumawa na siya kaagad ng paraan kahit wala pang mga rewards.
Ngunit naisip din niya na kailangan niyang makuha ang kahit anong benepisyo na makukuha niya sa bawat sitwasyon. Sa kabilang banda ang matanda matapos marinig ang paalala ni Sungyon, ay pinagmasdan ang malaking itim na spear sa labas ng gusali. Makalipas pa ang ilang sandali ay pumayag na siya sa kondisyon ni Sungyon at sinabi na gagawin niya ang kanyang makakaya na matupad ito. Pagkatapos nito ay sinabi niya kay Sungyon na agad na wasakin ang bagay na nasa labas ng kanilang gusali. Sa kabilang banda ang ibang mga miyembro ay tumututol sa desisyong ito ng kanilang elder at pinapayuhan ito na maghinay-hinay sa kanyang mga desisyon. Sa kabilang banda si Sungyon nang marinig ito ay ngumiti at sinabi na tinatanggap niya ang misyong ito, pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang pendant at matapos niyang gawin iyon ay napalitan ang kanyang damit ng martial artist robes at sa sandali ding iyon ay hawak na rin niya ang kanyang dalawang espada. Kasunod nito ay winasak niya ang isa sa mga bintana ng kwarto, ngunit bago pa siya makaalis sa lugar, ay nilapitan siya ni Harin at tiningnan siya ng may pag-aalala. Samantala si Sungyon nang makita ito ay ngumiti lamang sa kanya, at sinabi na babalik din siya kaagad. Pagkatapos niyo ay nagsimula na siyang maglakad sa hangin at inactivate ang effect ng Wind Spirit Boots na Wind's Path. Kasunod nito ay mabilis siyang nagtungo sa lokasyon ng itim na spear, samantala ang mga nakapanood ng pangyayaring ito ay nagulat nang makita na mabilis siyang nakarating sa spear, napatanong pa nga ang ilan sa kanila kung posible ba talaga iyon, at kung tao ba talaga siya. Samantala si Sungyon nang makarating sa lugar, ay namangha kung gaano kalaki ang bagay na ito. Makalipas ang sandaling pagkamangha, ay sinimulan naman niya ang kanyang trabaho, at agad na ginamit ang kanyang skill na Eskewa Breaking Sword. Ito ay may kakayahang mag-apply ng Absolute Destruction status sa katawan o sa kanyang sandata, sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mana. Maaari din itong pumutol ng mana mismo, ngunit mangangailangan ito ng mas maraming mana kung mas matigas ang bagay na puputulin. Habang naghahanda na siyang atakihin ang spear na ito, ay sinabi niya na oras na upang hulihin ang dagang nagtatago sa loob nito. Habang ginagawa niya ang kanyang atake, ay lumabas ang isang mensahe, na ang limit sa mga mawawasak na bagay ay tinanggal na. Pagkatapos nito ay tuluyan na ngang tumama ang atake niyang ito sa malaking spear, na nagdulot ng malaking pagsabog. Kasunod nito ay nagsimulang magkaroon ng malalaking crack ang spear, dahil sa lakas ng atake niyang ito. Kasunod nito ay naisip ni Sungyon na tunay na kamangha-mangha ang skill niyang ito, dahil nagagawa nitong pumutol kahit ng mga bagay na gawa sa mana. Kasunod nito ay ngumiti siya, at muling dinagdagan ang lakas na inilagay niya sa espada, na nagresulta ng pagkahati ng spear. Makalipas ang ilang sandali ay makikita na nagkaroon na ng malaking butas ang dambuhalang spear na ito. Kasunod nito ay walang pag-aalinlangang tumalon si Sungyon patungo sa loob nito. Matapos niyang gawin iyon ay lumabas ang isang mensahe na binabanggit na pumasok siya sa isang magic zone na tinatawag na futility. Habang patuloy siyang bumabagsak pa ibaba, ay pinag-iisipan niya ang binanggit ng mensahe na magic zone. Iniisip niya kung isa rin ba itong klase ng dimensyon na nasa loob ng barrier. Habang nasa gitna ng kanyang pag-iisip, ay biglang nag-activate ang kanyang skill na Mind's Eye. Kasunod nito ay napalibutan siya ng malaking halimaw na handa na siyang kainin. Kasunod nito isa pang mensahe ang lumabas na binabanggit na maliban sa Zone Master, ang ibang mga papasok dito ay makakakita na nakakakilabot ng mga ilusyon na hindi maaaring matanggal ng kahit anong skills. Dagdag pa makakaramdam din sila ng matinding pagkalito na magpapangyari na ang kanilang mga skills na may kaugnayan sa kanilang pandama ay masisil. Binanggit din na maliban sa Zone Master ay makakatanggap sila ng mga penalty, kung saan ang lahat ng kanilang mga stats ay mababawasan ng 18. Matapos mabasa ang lahat ng mga penalties na kanyang matatanggap, ay nabigla si Sungyon dahil hindi niya inaasahan ang ganitong pangyayari. Ngunit sa kabila nito ay wala siyang oras para isipin pa ang mga bagay na ito dahil kasalukuyan na niyang inaatake ang mga halimaw na sumusugod sa kanya. Iniisip niya na ang mga ilusyon na ito ay masyadong malakas dahil nagagawa na nitong makapaglabas ng mga physical puwersa. Sa kabutihang palad ang kanyang authority na Serenity ay nag-activate dahil dito ang mga effects na nagmula sa Magic Zone Futility ay natanggal na at ang mga parte ng kanyang mga skills na naka-sealed ay natanggal na rin dahil sa kanyang Magic Resistance. Dagdag pa ang penalty kung saan ang kanyang mga stats ay nabawasan ng 18 ay natanggal na rin dahil sa kanyang skill na Forceful Breakthrough. Dahil dito ang mga halimaw na kanina ay nakapalibot sa kanya, ay nagsimula ng maglaho at mawala sa kanyang paligid.
Pagkatapos nito ay tuluyan na siyang bumaba sa pinakailalim ng lugar na ito. Kasunod nito ay naisip niya na ang outfit na binigay sa kanya ni White Crane ay mayroon ding mga regenerative skills kapag sinerculate niya ang kanyang mana dito. Habang unti-unting nabubuo ang kanyang damit, ay isang boses ang kanyang narinig mula sa kanyang likuran. Sinabi nito na nakakamangha na mayroong isang tao na may sapat na lakas upang wasakin ang kanyang magic zone sa isang minor dimension. Sa kabilang banda si Sungyun ay tila walang interest na pakinggan ang mga sasabihin nito at bigla na lang nitong inatake at pinugutan ng ulo ito. Ngunit iba sa kanyang inaasahan ay patuloy pa rin itong nagsasalita at sinabi na ang sitwasyong ito ay pinaghandaan na rin niya. Habang naguguluhan pa siya sa nangyayaring ito, ay biglang lumabas ang nakakasilaw na liwanag mula sa napugot na ulo. Kasunod nito ang kanyang legend na The Tide-Turning Warrior ay nag-activate. Dahil dito ang mga divine effect nito na Indomitable at Tide Turner ay nag-activate din sa sandaling ito ay makikitang tumanggap ng di inaasahang pinsala si Sungyun mula sa counter ng kanyang kalaban. Sa kabilang banda ang kanyang kalaban ay nagulat na gumagamit si Sungyun ng divine power, kaya tinanong niya siya kung isa rin ba siyang apostle na katulad niya. Ngunit naisip din niya na sigurado siyang walang Diyos sa minor dimension na ito. Habang iniisip pa niya ang maaaring pinagmulan ng kapangyarihan ni Sungyun, ay ginamit naman nito ang kanyang skill sa pagkontrol ng dugo. Nang makita ito ng kanyang kalaban ay ginamit nito ang kanyang skill na invisible, kasunod nito ay pinakawalan ni Sungyun ang kanyang atake, at tinamaan ang lahat ng mga clone na nilikha ng kanyang kalaban. Habang unti-unting nawawala ang mga clone na ito, ay biglang lumitaw ang kanyang kalaban sa kanyang likuran. Sinabi nito na kahit na isa pa siyang apostol ng isang Diyos, hanggat nandirito siya sa kanyang magic zone ay hindi pa rin niya matatakasan ang kanyang kamatayan. Sa kabilang banda si Sungyun ay tila hindi naririnig ang mga sinasabi nito, at sa halip ay kalmadong iniisip kung saan naroroon ang tunay na katawan nito. Kasunod nito ay nagpakawala ang kanyang kalaban ng mga tila insektong nilalang, at tinawag ito na procession of self-destructing spirits. Habang sumusugod ang mga munting nilalang na ito patungo kay Sungyun, ay inactivate naman niya ang kanyang skill na counter shield, at tinawag niya itong counter bat, dahil sa sandaling ito ay nasa anyo ito ng isang baseball bat. Kasunod nito ay mabilis niyang pinagpapalo ang mga sumusugod na mga munting nilalang, habang ginagawa niya ito ay napansin niya na pinapatagal ng kanyang kalaban ang laban na ito. Sa pagsasaisip ng bagay na ito, ay sinuri niya ang kanyang paligid, at napansin niya na bagamat malawak ang lugar na ito, ay isa pa rin itong trap na lugar. Kaya sa puntong ito ay nakaisip siya ng magandang plano para tapusin na kaagad ang laban na ito, at sa gagawin niyang ito ang lahat ng nasa loob ng lugar na ito ay matatamaan ng kanyang atake. Sa sandaling ito ay pinakawalan niya na ang lahat ng naipon na damage mula sa kanyang counter shield, patungo sa isang atake. Kasabay nito ang engraved skill ng kanyang True Blood Demon Sword na Boost Mistrust, at ang skill ng kanyang Combined Demon Sword na Double Attack ay nag-activate din matapos tumama ang ataking ito, ay nagdulot ito ng malaking pagkawasak sa paligid, at nasundan ng malaking pagsabog na makikita kahit sa labas ng spear na ito. Habang unti-unting nawawala ang usok sa paligid, ay makikita ang nanginginig pang katawan ng kanyang kalaban mula sa tinamo niyang pinsala. Habang sinusubukan pa niyang tumayo, ay galit na tinanong nito si Sungyun kung bakit nagkaroon ng isang halimaw na katulad niya sa isang minor na dimensyon na katulad nito. To be continued sa Season 3 Part 4. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat sa panonood. God bless you all.